Magandang araw po mga ka-recap at maraming salamat pong muli sa patuloy na pagbalik sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Logan, na kumpirma na nga ni Logan na lumakas na ang core ng kanyang force at sa isip niya ay malapit na niyang matapatan ang isang high-rankang na kabalyero kapag naging 2-star na ang kanyang core. Kinaumagahan ay pinuntahan na niya si Hamar upang kumustahin ang sandatang pinapagawa niya. Pero dismayado si Logan dahil lahat na nagawa ni Hamar ay palpak. Dismayado daw si Logan. Sinabi niya na nagkamali siya siguro at humingi siya ng tawad kay Hamar. Hindi daw siya dapat nagsalita ng masama. Kung ito lang daw ang makakaya ni Hamar ay wala silang magagawa. Ilang linggo na daw ang binigay sa kanya pero ito lang ang nagawa ni Hamar. Marahil daw ay masyado siyang umasa sa kakayahan ng isang dwarf. Siya daw ang may kasalanan dahil masyado siyang nagtiwala at gumastos para dito. Habang naririnig ito ni Hamar ay nanginginig ito sa galit. Sinabihan niya si Logan na isang buwan pa. Sa loob ng isang buwan ay bibigyan niya si Logan ng hinihingi niya. Sa isip ni Logan ay sinasabi niya lang yon para ma-motivate ang dwarf at mukhang epektibo nga. Mas makakagawa pa ito ng mas maganda. Pagkalipas nga ng isang buwan ay binalika ni Logan si Hamar. Sinubukan nila ang bagong gawa nitong sandata. Nagulat si Logan sa nakita. Sinabi ni Hamar na 2 bala lang ang kaya nitong mapakawalan. Kulang ng isa sa orihinal na plano pero mas madali ito gamitin gamit ang isang kamay lamang at mabilis din palitan ang mag-asa nito. Hindi makapaniwala si Logan. Hindi hihigit sa 5 segundo ang pag-reload niya at pagbaril. Mas malapit lang ang maabot nito pero maliit lang ito at kung para sa mga mangangabayo, ay perpekto ito. Masaya si Logan dahil sa sandatang ito ay mas handa na sila sa paparating na digmaan. Nagsisiliti si Hamar pero hindi na nakikinig si Logan. Binuhat niya si Hamar at binati sa magandang ginawa nito. Mabuhay daw ang mga dwarf at si Hamar. Matamis na tinawag ni Logan ang pangalan ni Hamar. Ano daw ito, tanong ni Hamar. Kaya daw ba niyang gumawa ng 400 sandata sa loob ng 2 buwan? Napamura si Hamar sa narinig kay Logan. Pagkalipas nga ng 2 buwan ay natapos ni Hamar ang sandatang ito. Ito ay sa tulong ng ibang mga manggagawa na binigay ni Logan kay Hamar. Pero dahil dito ay magpapahinga muna ang dwarf dahil sa sobrang pagod. Pinasubukan na ni Logan ang crossbow sa kay Solan. Napahanga ang ibang mersenaryo sa sandatang ito. Kahit si Solan ay hindi mapigilan ang paghanga sa sandatang hinahawakan. Paano daw nagagawa ito ng isang crossbow? Nakakatakot daw isipin na mahahawakan ito ng 300 mersenaryo. Sinabi ni Solan na ito pala ang kanyang ibig sabihin noong plano niyang mabuo ang crossbow cavalrymen. Gusto din sanang ibahagi ito ni Logan sa mga kabalyero ng pamilya pero kulang sila sa pondo at maaring kumalat ang teknolohiya ng kanilang sandata at malaman ang kalaban. Inutosan na ni Logan si Solan na ipagamit sa mga mersenaryo ang mga sandata at simulan na din nila ang pagsasanay gamit ito. Mukhang mahihirapan daw siya, sagot ni Solan. Sinabi ni Logan na kailangan niyang gawing posible ito dahil kapag hindi daw nila ito magawa, mapapawalang saysay ang lahat na pinaplano nila. Sa isip ni Solan ay hindi ito ginawa ni Logan para sa pagsugpo lamang ng mga monsters. Mukhang naghahanda daw si Logan para sa isang digmaan. Sumunod na araw ay patuloy pa rin ang pag-ensayo ni Logan kasama ang mga kabalyero ng McLean. Napapahanga sila sa pisikal na lakas ni Logan. Siguro nga ay dahil anak siya ng mga McLean. Parang malayo na daw siya sa nakasanayan nilang Logan na natalo ng nakakabatang kapatid. Dahil sa mahirap na training ay tila nakasanayan na rin ito ng iba at parang mas gusto pa nila ito. Pakiramdam nila ay ito talaga ang tunay na training ng isang kabalyero. Meron din na nakikisimpatya sa kanilang kabayo dahil naranasan na nilang buhatin ang mga kasama nila. At hindi rin inaasahan na mabubuo ang matibay na samahan ng mga kabalyero. Natuwa si Henkel dahil sa simula ay gusto niya lang pahirapan ang training para umayaw na si Logan pero positibo pa ang naging dulot nito sa kanila. Humanga siya kay Logan at tila nakaramdam ng malamig si Logan dahil sa titig ng kapitan. Sa isip ni Henkel, si Logan ang kanyang lucky charm. Kinagabihan ay sinumulan naman ni Logan na mag-meditate. Kondisyon na ang pisikal na katawan ni Logan kaya ngayon ay mag-meditate na naman siya at susubukan na palakasin ang core niya. Kapag nagtuloy-tuloy lang ang kanyang paglakas ay sigurado matatapatan na niya ang mga halimaw ng imperyo. Sinimulan na nga ni Logan at makikita ang kanyang konsentrasyon.
Pumapalibot sa kanya ang gintong force na lumalabas sa kanyang core. At tagumpay nga siya, nagawa na niyang maging 2 star ang kanyang core. Dahil dito ay maaari na niyang simulan aralin ang ikalawang teknik ng Secret Swords. Sigurado siya na mas malakas ito kaysa sa unang teknik na Iron Slash. Kaya niya itong ma-master bago magsimula ang digmaan. Kahit daw ay high rank ang knight ay hindi na siya matatakot. Lumipas ang ilang araw at umalis si Logan kasama ang mga mersenaryo. Sinubukan nila na sugpuin ang mga halimaw na nasa teritoryo nila. Ginamit nila ang crossbow at sumusunod sa formation na tinuro sa kanila ni Kai Solan. Walang magawa ang mga halimaw sa lakas ng mga mersenaryo. Kahit ang mga mersenaryo ay natuwa sa lakas ng kanilang sandata. Sa isip ni Logan ay naubos ang 100 halimaw sa loob lamang ng 10 segundo. Mukhang lumalakas na ang hukbong na buo niya. Tinanong siya ni Kai Solan kung nagustuhan daw ba niya ang pinakita nila. Pasado naman daw ito at tila nasasanay na sila, pero di mapigilan ni Kai Solan na itanong kay Logan kung bakit niya ito ginagawa. Hindi pa daw siya nakakita ng grupo ng mersenaryo na may ganitong lakas. Pero naputol ang kanilang pag-uusap nang may dali-daling lumalapit sa kanila at tinatawag si Logan. Pinapunta daw siya ni Rick para balitaan si Logan. Kahapon daw ay nagdeklara ng digmaan si Viscount Tesron sa McLean. Ang dahilan sa pagdeklara ng digmaan ni Viscount Tesron ay ang matagal ng galit na tinatago nila sa mga McLean. Sinisisi nila ang mga McLean sa pagkamatay ng kanilang ninuno. Pero ang hindi maintindihan ng mga opisyales ng McLean ay kung bakit ngayon lang siya nagalit at sobrang tagal na panahon na yon at tila hindi ito sapat na dahilan para mag-umpisa ng gyera. Tinanong nila kung ano ang gagawin. Kahit si Marian ay nag-aalala na, ayon kay Henkel, ang bilang ng kabalyero ng mga Tesron ay mas marami kaysa sa kanila kabilang na ang mga sundalo, mababa ang tsansang manalo sila sa laban na ito. Nagkakagulo na ang sa gitna ng pagpupulong at kanya-kanyang opinyon ang kanilang inilalabas. Gusto ng iba ay magpadala ng peace envoy para sa kapayapaan. Nagalit si Patrick at pinatahimik ang lahat. Nagdeklara ng digmaan ang Tesron kahit hindi pa ito inaaprobahan ng kaharian kaya isa lang ibig sabihin nito. Planado ang lahat ng ito. Kaya kung sino man daw ang nagsasalita ng tungkol sa kapayapaan ay mag-isip muna. Iniutos ni Patrick na maghanda para sa digmaan. Tinanong ng isang opisyal kung sasali din ba ang mga anak niya sa digmaan. Walang pag-alinlangang sinabi ni Patrick na sasali ang mga anak niya sa digmaan. Nasa tamang edad na si Logan at si Runyan ay gumagamit na rin ng force. Malaking tulong daw ito sa kanila, dagdag ng isang opisyal. Nag-aalala si Marian. Si Rick naman ay narinig ang lahat ng ito. Dali-dali siyang umalis para ipaalam sa kay Logan ang balitang ito. Nalaman ito lahat ni Logan sa pamamagitan ng mensaherong ipinadala ni Rick. Sa isip niya ay hindi pa ito dapat mangyari sa ganitong panahon. Maaga ng 2 buwan ang insidenteng ito. May nabago sa daloy ng mga pangyayari kaya tila napaaga ang digmaang pangrehiunal. Sinabi ng mensahero na bilasan daw niya dahil hindi na sumusunod sa batas ang Tesron. Aatake daw ito kaagad, nagulat si Logan nang sumigaw si Kai Solan. Ang Logan mercenaries daw ay handa anumang oras. Sinabi ni Logan na mukhang hindi na nasorpresa si Kai Solan nang marinig ang digmaan. Nakangiting sinabi ni Kai Solan na kung walang digmaan ay silang mersenaryo mismo ang magsisimula. Nasa kamay daw nila ang isang malakas na sandata kaya isa lang ang ibig sabihin nito. Paghahanda sa digmaan, napangiti si Logan. Masyado daw kumpiyansa ang mga mersenaryo pero normal lang ito. Naubos nila ang mga halimaw na dati ay nagbigay sa kanila ng problema noong taglamig. May lakas na sila ngayon para manalo sa digmaang ito. Habang ang mga McLean sa mansyon ay nakakaramdam ng tensyon. Ang mga mersenaryo at si Logan naman ay handa ng makipagbakbakan. Makakaabot kaya si Logan sa digmaan at sa pagkakataong ito, matutulungan na kaya niya ang kanyang ama at pamilya? Alamin po natin ito sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon.